Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Sound. Osana ang aming awit, dakilang anak ni David. Sa ngalan ng Diyos sa langit, pagpapala ang pagsapit ng pagtubos sa daigdig. Panalangin sa karangalan ng
Amen. At sumaiyo rin. Papuri sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsitayo po ang lahat. Kukunin ka po battery bago mo simula yung isa. Hindi nagulo yung isa. Hindi na mawala sa nagay, hindi na sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagintapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ipinahahayag ni Propeta Isaías ang ganap na pagtitiwala at katapatan ng lingkod ng Panginoong Diyos sa gitna ng mga pag-uusig at paghihirap. Sinasagisag ng lingkod na ito ang Panginoong Hesus na magpapalaya sa bayan ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimaksik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako
Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na natatawanan at sinasabi ang ganito, nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? May pangkat ng mga buhong nang sa aki pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan, ang hinubad na turnika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon, ang aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayo angkan ni Jacob. Ikaw bayan ng Israel ay sumamba at maglingkod. Nagpakababa si Jesus bilang tao at tinanggap ang kamatayan sa krus, ngunit tinanghal din naman siyang Panginoon ng langit at lupa dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Heso Kristo ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumindig ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba. Dinala nila si Jesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan si Jesus. Ang taong ito'y nahuli naming nanunulsol sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Cesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. Tinanong ni Pilato si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tumugon si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao. Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit nagpilit sila at nagwika. Sa pamamagitan ng kanyang mga turoy, inudya kanyang maghimagsik ang buong Judea. Magsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot kauntiman. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuotan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao at sinabi sa kanila, Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo at naputunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya si Jesus ay ipinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan, wala siyang kasalanan, kaya't ipahahagupit ko lamang siya sa kapalalayain. Tuwing Paskwa, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patayin ng taong iyan. Palayain si Barabas. Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus!
ipako sa krus. Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipahahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. datapwat lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus, at sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay, ayon sa hinihingi nila, at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Cirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus, kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sabagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman ang gagawin sa tuyo? May dinala pa silang 2 selarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sabagat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, Niligtas niya ang iba. Niligtas niya naman ang iyong kanyang sarili. Kung siya ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, ligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan ni Jesus sa wikang Griego, Latin at Hebreo ang ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga saliring nakabitin. Ang sabi, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Ligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. at sinabi niya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Nang mag-iikalabindalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Magsiluhod po ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Nang makita ng kapitan ang nangyari, nagpuri siya sa Diyos at sinabing, Tunay ngang matuwid ang taong ito. Ang nangyaring ito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid, at umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakiwagayway nga po ang inyong mga palaspas. Ngayon po ang pagdiriwang ng linggo ng palaspas ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo. Sige po. Nawa sa araw na ito, ang pagsisimula natin ng pagpasok sa mga mahal na araw. Narinig ninyo kanina sa umpisa na tayo po ay naghanda ng 40 araw at halos 5 linggo na ating pong pinagnilayan ang mga karanasan ni Jesus bago pa umabot sa puntong ito na ating narinig sa ating Ebanghelyo. Kaya nagkaroon ng ginugunita natin ang kanyang maringan na pagpasok sa Jerusalem at inaalala din natin ang labis na kagalakan o kasiyahan ng mga tao nung siya ay dumating at pumasok sa Jerusalem. Dala-dala ang kanilang mga palaspas o yung mga balabal ay kanilang inilalatag sa daanan ni Jesus upang bigyang parangal si Hesukristo bilang hari. Bagamat hindi pa lubusang naunawaan kung anong uri ng pagkahari ni Jesus, pero sa kanilang puso ay nag-uumapaw ang kagalakan sa pagdating ni Jesus. Pero ang hamon sa atin, nawa ay hindi lang tayo maiwan sa pagpapabasbas o pagbibitbit ng mga palaspas. Ang mga palaspas na yan ay wag nawang makalimutan na tayo po ay nagtipon kasama ka na winelcome natin si Jesus. Pinapurihan natin si Jesus. At sa inyong pag-uwi mamaya, taglay-taglay pa rin ninyo, hawak-hawak pa rin ninyo ang mga palaspas na magpapaalala at magsasabi din sa mga tao na ikaw ay tumanggap kay Kristo. Ikaw ay tagasunod ni Kristo. Yan po ay isang simbolo o palatandaan ng ating pagtanggap kay Kristo. Malinaw po ba? Umpisa pa lang, tulalaan na. So malamang hindi tayo umabot ng Good Friday o kaya ng Pasko ng Pagkabuhay. Tandaan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo. Tandaan nyo. Sige lang, tingnan nyo lang, no? Nandito kaya yan hanggang sa Pasko ng Pagkabuhay? Sa tingin nyo ba? O nakabook na kayo? Kasi malalaman talaga dahil nung unang panahon na maganap ito, napakaraming tao ang sumalubong kay Jesus. Napakaraming tao. Pero sa bahaging ito ng Ebanghelyo na binasa natin, marami rin tao, pero iba na ang kanilang sinisigaw. Sa umpisa, ang isinisigaw, Hosana sa anak ni David. Pagdating ng Good Friday, ang isinisigaw, ipako siya sa krus. So ano ang isisigaw natin sa mga susunod na araw? Kung hindi ka man sumigaw ng ipako sa krus, karamihan sa mga Katoliko, wala nang ipako si Kristo sa krus.
At lalong-lalo na, wala na sa Pasko ng pagkabuhay. So, sayang. Sana po kayong mga naririto, madadagdagan pa kung maiintindihan ng mas marami pang mga Katoliko. Nandito ka sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, inaasahan natin na naroroon ka rin sa kanyang muling pagkabuhay. O hindi pwedeng manatili tayo sa pag-iisip, no, sa mga pamahiin na ang mga palaspas ninyo ay meron ng anting-anting. Kailangan natin mas palalimin kung kailan tayo tumatanda, minsan o kadalasan, mas naniniwala tayo sa pamahiin kaysa ang isiping mabuti ang diwa na tinataglay ng mga palaspas na iyan. Hawak-hawak ninyo yan. Muli, no, sabi ko kanina, ikaw ay magpapahayag ng iyong pananampalataya kay Kristo. Kung paanong si Kristo patutunayan niya na hindi niya tayo iiwan. Alam niyang delikado ang kanyang buhay kung siya ay papasok ng Jerusalem, pero ginawa niya pa rin ito. Pumasok siya para sabihin sa mga taong hindi siya natatakot at hindi siya mang-iiwan. Kaya nawa tayo rin walang iwanan. Sabihin niyo nga po, walang iwanan. Sigurado? Sana panindigan natin. Patunayan natin. Pinatunayan na yan na Jesus. Yung part na lang natin, kailangan natin patunayan na hindi rin tayo aalis kay Jesus. Sa panahong ito, ng pagdiriwang natin ng Linggo ng Palaspas, ang pagpugayan natin ay walang iba kundi si Kristo. Ang katapatan natin ay ibigay natin kay Kristo, hindi sa mga politiko. Kaya sana po sa pagwawagayway ninyo, ipagdasal natin sila. Minsan ngayong Linggo ng Palaspas, sa mga mahal na araw, nami-misinterpret po na sinasabing wag silang pupunta ng simbahan kasi mga ngampanya sila. Pero sa isang banda, mas lalo silang dapat pumunta sa simbahan para magsimba. Para bang exempted ba sila o bawal ba sila? Hindi sila bawal magsimba. Para mas maintindihan din nila, maunawaan din natin. Minsan sa mga prayer rally, meeting de avance, ang dami-daming taong pumapalakpak sa mga tao mismo. Pero pagdating sa misa, pagdating sa simbahan, katatamad. Pero pag may palaspas na, kung makawagayway, wagas. Kasi nga, magwawagayway lang yan. Minsan magagalit pa kapag hindi nabasa o nawisika ng holy water. Kaya kahit paulit-ulit ka ng ganyan sa harapan, hindi pa rin naalis yan. No? Kasi kailangan mabasbasan dahil para magkaroon ito ng agiman, magkaroon ng anting-anting, hindi kami pasukin ng aswang. Hindi ganun yan, ha? Pang-adik lang yun. Yung ganung pag-iisip. Kaya sana, ngayon, nagwawagayway kayo, o baka naman pagdating ng eleksyon, magnanakaw pa rin, pumapatay pa rin. Sino bang papupurihan natin? Ang magpapapako kay Kristo o si Kristo na pumayag na ipako sa krus para sa ating kaligtasan? Pag-isipan ng mabuti, ha? Marami sa inyo nag-aaway-away na sa kung sino ang pupurihin pagdating ng May 12. Huwag na kayong mag-away-away, ha? Kaya nga mas maganda siguro, pag nag-away kayo, ilabas ninyo ang mga palaspas ninyo, maghampasan kayong dalawa.
para mawala ang mga masasamang elemento sa ating mga pagkatao. So, pakihawak nga ulit ang mga palaspas. Sige po, at sabihin ninyong, ako ay kay Kristo. Ulit, ako ay kay Kristo. Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing, nanaog sa naroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, naririto kami sa iyong harap upang makibahagi sa mapagligtas ng pagpapakasakit ni Kristo at gayon din sa mga pagpapala ng muli niyang pagkabuhay. Ang ating itutugon, Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maging buhay na saksi nawa ang simbahan ng Kristong nakapako sa krus sa gitna ng kahirapan, sakit, pagdurusa at pagkamuhi. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga nais maging pinuno ng aming bayan, si Kristong dumating upang maglingkod at hindi paglingkuran. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Matupad nawa ng programang Alay Kapwa, ang hangarin nitong tulungan ang mga nangangailangan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tanggapin nawa ng Panginoon sa kanyang kaharian ang mga kapatid nating yumao. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, akundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang antipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili naman nakagagali na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hanapin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo. Sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, paalala, bagamat yung iba sa inyo ay may pasok pa sa trabaho bukas, huwag niyong kakalimutan, mga mahal na araw na po ang ating pong ino-observe. Kaya sana po, i-condition din ang sarili, huwag kakalimutan, mahal na araw na. Sa darating na Biyernes, Biyernes Santo o Good Friday, fasting and abstinence. So, bawal ang karne sa araw ng Biyernes. So, huwag kakalimutan yan, ha? Baka mamaya, hindi nga kayo kumain ng karne, pero nag-outing naman kayo sa Friday. So, ulitin ko, ha? Yung magsiswimming sa Biyernes Santo, anong mangyayari? Magkakakulugo. Hindi po, no? Tiyakin niyo po na nasa simbahan kayo, Huwebes Santo, Biyernes Santo, at sa pagkabuhay. Okay po? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang
Ligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus